sinner, come. Now is the time to own Him, come, sinner, come. Now is the time to know Him, come, sinner, come. Are you too heavy laden? Come, sinner, come. Jesus will bear your burden. Come, sinner, come. Jesus will not deceive you. Come, sinner, come. Jesus can now redeem you. Come, sinner, come. Oh, here is tender pleading. Come, sinner, come. Come and receive the blessing. Come, sinner, come. While Jesus whispers to you, come, sinner, come. While we are praying for you, come, sinner, come. Oh, Father, draw me close to you. Calm now my spirit, peace renew. And yes, I know you hear, for you are near, for you have promised, and I believe. Then I will praise your name forever. I'll give you thanks and magnify your loving favor. And I will tell of your salvation, and for all your promises are true, and I believe. I lift my hand to reach your face, find in your arms a hiding place, to be enfolded there within your care, for you have promised, and I believe. Then I will praise your name forever. I'll give you thanks and magnify your loving favor. And I will tell of your salvation, and for all your promises are true, and I believe. I speak your name into the night, see through the pain your healing light, and then I will not fear, for you are here, for you have promised, and I believe. Then I will praise your name forever. I'll give you thanks and magnify your loving favor. And I will tell of your salvation, and for all your promises are true, and I believe. Secure my heart, Lord, as I kneel. Make sure my trust, my all I yield. Then I'll be one with you in all I do, for you have promised, and I believe. Then I will praise your name forever. I'll give you thanks and magnify your loving favor. And I will tell of your salvation, and for all your promises are true, and I believe. All glory, Lord, and honor to the Redeemer King, to whom the lips of children make sweet hosannas ring. Thou art the King of
Lord's name come as the King and Blessed One. The company of angels are praising Thee on high, and mortal men and all things created make reply. The people of the Hebrews with palms before Thee went. Our praise and prayer and anthems before Thee we present. To Thee before Thy passion they sang their hymns of praise. To Thee now high exalted our melody we raise. Thou didst accept their praises, accept the praise we bring, who in all good delightest, thou good and gracious King. Magandang gabi mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat at meron po tayong pagkakataon sa gabing ito na tayo po ay mag-live sa Facebook. Parang mabagal yata ang ating signal po ngayon. At binabati natin ang lahat ng mga kapatid at mga kaibigan na kasama po natin sa pag-aaral pong ito. Sa ating po mga kaigsuonan, maayong gabi sa kaninyong tanan, mga igsoon, at sa ating mga kakabsat na yung paggarabi kada kay amin, kakabsat, at kayo din po sa ating mga kapatiran dyan sa may Pangasinan, Santo Salabi, at si kayo namin, at gayon din po sa ating mga katugangan dyan sa may Bicol Region, Diyos Marahin na Banggi sa Indugabos. So ating pong pag-aaralan po sa gabing ito ay tungkol po sa pagmangatwiran. Hindi natin maiwasan kapag tayo po ay nakikipag-aral sa mga tao at ipinapangaral natin ng Ebanghelyo na hindi tayo maaaring mga twiran. Sapagkat ipinakikilala natin ang katotohanan. Sabihin, atin silang kinukumbinse o persuade or convinced kung ano yung katotohanan. So, gumagamit tayo ng pangangatwiran. Pero meron din pong tinatawag na maling pangangatwiran o yung tinatawag sa English na fallacious reasoning. Ito po ay paggamit ng mga pangangatwiran na hindi tama. Kasi tayo po ay nagtuturo ng katotohanan. So, ang lahat ng ating pakikipagtalakstasan sa mga tao, ang layunin natin ay tayo po ay may pakilala natin ang katotohanan sa mga tao. So, ibig sabihin, pagka ganon, kailangan tayo makipagkatuwiranan sa kanila. You will have to reason with them. Ganun talaga. Hindi naman natin pwedeng ituro ang Ebanghelyo na yung nakikinig ay hindi kumikibok. Kasi maliwanag kuminsan at alam natin, bago tayo naging mga Kristiyano, meron tayong sariling paniniwala. So, kailangan nating ipakita sa mga inaaralan natin kung ano yung katotohanan at kung bakit ang kailang kasalukuyang paniniwala ay hindi katotohanan. So, ito mahalaga po na matuto tayo ng tamang pangangatwiran. A Christian will have to employ the correct and honest reasoning. Hindi tayo nangangatwiran sa maling paraan o dishonest reasoning. Minsan may isang kapatid na nagsabi sa akin, hindi ko alam kung totoo, hindi. Siya raw po yung nakipag-debate sa isang grupo ng pananampalataya na naniniwala si Kristo ay hindi Diyos, hindi tao lang. At sinabi niya, pwede kong patunayan na si Kristo hindi tao.
At napatunayan niya sa pamagitan ng isang magandang technical na pangangatwiran. Dahil po doon sa Philippians chapter 2, sinasabi, bagamat si Kristo ay nasa niyang Diyos kanya, ay hindi nangyari isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay na sa Diyos. At sinasumpungan saan yung tao kanya. So, ang kanyang pangatwiran, sabi niyo, na si Kristo ay nasaan yung Diyos, hindi sa Diyos. Nasaan nyo lang silang Diyos. At sa mga tweet kanya, nasumpungan sa saan yung tao, hindi rin sa tao. Nasaan nyo lang silang tao. Tama po yun. Pero anong katotohanan ang pinatunayan niya? Wala. Sinira lang niya yung pangatwiran nung kabila. Pero hindi man niya napatunayan kung ano yung totoo. So walang kukwenta-kwentang pangatwiran niyo. Ikay mo nanalo ka sa argumento, pero wala ka naman na ipakita katotohanan doon sa pagmamagi mo doon sa argumento yun. Useless mo yun. Ang layunin po natin ay para maipakita sa mga tao ang katotohanan. Sa ganung bagay, kinakailangan tayo makipag-ngatwiranan sa kanila. We have to reason with them para maipakita natin kung ano yung katotohanan. Marami tayong mababasa sa banal na kasulatan kahit ang Diyos. Inikayat niya bansang Israel na mga tuwiran sila sa isa't isa. Sabi sa Isaiah chapter 1 verse 18, sapagkat ang bansang Israel, sa pagkakataon na yon, sila po ay magkasala. Hindi na nila kinikilala ang Diyos sa pagkakataon na yon. Inilalarawan sila na parang ang buong nilang katawan ay pulong-pulo ng sugat kanya na hindi gumagaling. So, anong sabi ng Panginoon? Pumarito kayo ngayon at tayo mga tuwiran sa isa't isa. Mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay tulad sa matingkad na pula, ang mga ito'y magiging parang puting niebe, bagamat ito'y mapulang-mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Sabi ng Panginoon, let us reason together. Mga tuwiranan tayo kanya. Ipakikita ko sa inyo bakit kayo nagkasala. So, yun ay isang paraan talaga. Wala po tayong ibang paraan na gagawin para makabisi yung mga tao na maniwala sa katotohanan kundi tayo makipag-reason sa kanila o mga tuwiranan sa kanila. Napakahirap bigkasan po nun po. So, kahit ang Diyos, ginagawa niya yan. Pagka sabi ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 1 verse 15, hindi pwedeng wala magtanong sa atin kung ano ang ating pinaniniwala. Siyempre, lalo po sa ating bansa na mayroong mahoryang paniniwala. At kapag kayo naiba doon sa karamihan, may kayo tatanungin, ano bang paniniwala mo? Bakit hindi ka katulad namin? Kaya pwede na kailangan nating ipaliwanag ang ating pag-asa o paniniwala na nasa atin. Sa 1 Peter chapter 3 verse 15, kundi sa inyong puso ay pakabanalin niyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asa nasa inyo. Ito po hindi sinulat sa mga mangaral. Ito ay sinulat sa lahat ng mga Kristiyano. Meron tayong obligasyon na ipagtanggol sa bawat tao nagtatanong sa atin kung anong ating paniniwala. Kalagi tayong handa kanya. Dito rin po sa Acts chapter 17 verse 17, si Pablo ay nakarating sa lugar ng Athens at siya nakipagtuwiranan din. Bagamat sa Tagalog ang nakikita natin, kaya sa sinagoga ay nakipagtalo siya. So itong nakipagtalo ay negatibo ang connotation niya, para nakipag-away siya. Kaya sa sinagoga ay nakipagtalo siya sa mga Hudyo at sa mga taong masipag sa kabanalan at sa pamilihan sa araw-araw sa mga nagkataong naroon. Pero dito po sa English, Acts 17 verse 17, therefore he reasoned in the synagogue with the Jews and with the Gentile worshippers, and in the marketplace daily with those who happened to be there. So, ibig sabihin itong reason sa talagang kahulugan to converse, makipag-usap, discourse with one, makipag-ganon din, and argue and discuss. So, ibig sabihin ito exchange ng mga paniniwala.
Yun ang ibig sabihin, no? So, ginawa ni Pablo yun. The reason, nakipagkatuwiranan siya sa mga Hudyong nasa sinagoga, ganoon din sa mga sumasabang mga hentil doon sa lugar na yun ng Athens. Sa buong aklat po ni Isaias, gustong patunayan ng Diyos sa bansang Israel na nahumaling sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan, na patunayan ng mga Diyos-Diyosan na sila'y Diyos. Of course, ito yung posibleng gawin. Sabi ng Panginoon sa Isaiah, chapter 41, verse 21, iharap ninyo ang inyong usapin, sabi ng Panginoon. Dalhin ninyo ang inyong mga matibay na dahilan, sabi ng Hari ni Jacob, ayaang dalhin nila at ipayag sa amin kung anong mangyayari. Kung anong mangyayari in the future kanya. Sabihin sa amin dating bagay kung ano nangyari sa nakaraan. Kung ano yung mga yon. Upang aming malaman ng kalalabasan nila. O ipahayag ninyo sa amin ng mga bagay na darating. Inyong ipahayag ang mga bagay na darating pagkatapos. Upang aming malaman na kayo mga Diyos. Kanya. So ito yung challenge sa mga Udyo na patunayan nila na yung mga Diyos nila ay Diyos. So ang Diyos ay nakikipagtuwiranan sa kanyang bayan. Dito sa Proverbs 25 verse 9, ipaglaban mo ang iyong usapin sa harap ng iyong kapwa at huwag mo ihayag ang lihim ng iba. Argue your case with your neighbor and do not reveal the secret of another. So ibig sabihin, nasa sa ating mga Kristiyano, kalikasan ng ating paniniwala na hindi maaaring hindi tayo makipagkatuwiranan sa mga taong hindi nating kapananampalataya. Una, upang makumbinsi sila na sila'y sumunod sa totoo. Pangalawa, para may pagtunggol natin ng ating paniniwala ay katotohanan. Ang ating Panginoon siya po ang bihasa sa ganitong pangatwiran. Sabi nila, bawal ang debate. Hindi bawal ang debate. Ang debate ay sa magandang paraan kung gagamitin natin sa tamang paraan para makita natin ang katotohanan, marinig natin ang sasabihin ng magkabilang panig. Yan ang debate. Ginagamit po yun sa Kongreso, sa Senado, sa mga eskwelahan, as a means of academic exchange para maipakita kung ano yung totoo at hindi, lalo po sa Senado. Pag mayroong isang bill o batas na gustong isulong, papanukalong batas, mayroong debate para yung pong nagpapanukala, ipapaliwanag niya ang kanyang panukalang batas. At may magtatanong para maipakita kung anong kakulangan ng panukalang batas. At ito'y maayos. So ito'y mahalaga. Ang ating Panginoon siya'y bihasa sa pagkikipagtalastasan. At siyempre, siya'y Diyos. Dito sa Matthew chapter 21, verse 23 hanggang verse 27. Alam niyo, ang ating Panginoon, siya nangangaral, gumagawa ng mga himala sa panungunan niya. Pero kanya mga kaaway, sila ay naghahanap ng pagkakataon para meron silang masabi laban sa ating Panginoon. Kaya isa ng kailang pagtatanong ay hindi pagtatanong para makakuha ng sagot, kundi pagtatanong para makakuha sila ng bagay na pwede nilang ikaso sa ating Panginoon. Dito po sa Mateo chapter 21 verse 23, pagpasok niya sa templo, lumapit sa kanya mga punong pari o mga saserdote sa lumang salin at ang matatanda ng bayan habang siya nagtuturo. At sinabi nila, sa anong autoridad mo ginagawa ang mga bagay na ito? At sino nagbigay sa iyo ng autoridad na ito? Ito yun ay lehitimong tanong. Kahit sa panahon natin ito, pag meron tayong nakita at napansin na bagay na hindi tama o hindi tinutulong, hindi tinatanong din natin. Ano ang otoridad? Bakit mo ginagawa o tinuturo ang bagay na yan? So ito isang magandang tanong. At sumagot si Jesus, sinabi siya kanila, tatanungin ko rin kayo ng isang tanong. At kung sasabihin niyo sa akin ang sagot, ay sasabihin ko naman sa inyo kung anong otoridad ginagawa ko mga bagay na ito. Ang bautismo ni Juan, saan ba ito nagmula? Mula ba sa langit o mula sa tao? So ang ating Panginoon ay bihasa. Siya ay nagbigay ng dilema sa mga nagtanong sa Kanya. In other words, dilema, kahit anong isagot nila, sila ay mahuhuli ng ating Panginoon. Dahil alam ng Panginoon sa puso nila.
At nagtanong sila sa isa't isa na nagsasabi, kung sasabihin natin mula sa langit, sasabihin niya sa atin, bakit nga hindi niyo siya pinaniwala? Ngunit kung sasabihin natin mula sa mga tao, natatakot tayo sa napakaraming tao, sapagkat kinikilala ng lahat na propeta si Juan. Kaya sumagot sila kay Jesus at sinabi, hindi namin alam. Sinabi naman niya sa kanila, hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung anong otoridad ginagawa ang mga bagay nito. Ang ating Panginoon ba'y tumatakas sa tanong? Hindi. Ipinakita lang niya kanilang pangibabaw. He revealed their hypocrisy. They are questioning Him, and yet they would not answer this question. Ibig sabihin, kung nagtatanong ka, tumingi ka ng sagot, kailangan mo rin sagutin nagtatanong sa'yo. Hindi nila ginawa. So, hindi rin sila sinagot ng ating Panginoon. So, dito sa ating mga fallacy, isa ng fallacy, mga kapatid, ang fallacy ay isang maling pangatwiran. Ang sinasabi po ng dictionary, a mistaken belief, maling paniniwala, especially one based on a sound argument. Isang maling paniniwala na ito'y base sa isang maling pangatwiran kanya. Sa larangan ng lohika o pag-iisip, a failure in reasoning which renders an argument invalid. Faulty reasoning, misleading or unsound argument. Kanya. So, ibig sabihin, ito'y maling katwiran. In other words, hindi natin ginagawa yan. Kailangan tayo gumamit ng wastong patwiran galing sa banlang sulatan para maipakita natin ang katotohanan. Ang isang halimbawa po, marami po itong halimbawa na ito, pero wala tayong oras, hindi pa sa susunod na lang, hindi natin matatapos. Ang isang halimbawa po ito, tinatawag non sequitur, o literally means it doesn't follow. Ito po ay isang konklusyon na sinasabi ng tao, pero yung kanyang pangatwiran na hindi sumusunod sa kanyang konklusyon. Kaya nga it doesn't follow kanya. So ito po ay magandang ilagay natin sa isang halimbawa. Kailangan natin gumamit dito ng mga controversial na issue para maipakita natin na maliwanag itong ating gustong ipaliwanag. Isa pong issue sa mga kapatid sa kasalukuyang panahon ay yung sinasabi na ang nagbabautismo ay kinakailangang Kristiyano. Dahil lahat ng halimbawa sa Biblia, ang nagbautismo ay mga Kristiyano. Ito po ay non sequitur, it doesn't follow. Hindi ibig sabihin ng lahat ng mga nagbautismo sa Biblia ay mga Kristiyano ay kinakailangan ng mga bautismo ay Kristiyano. Mahal mabibigla tayo ba? Hindi, nabasa natin lahat ng mga nagbautismo ay mga Kristiyano. So, ibig sabihin, kinakailangan lahat ng nagbabautismo ay Kristiyano. Sabi nga, it doesn't follow. Bakit it doesn't follow? Dahil meron tinatawag sa katotohanan, law of harmony. In other words, ang katotohanan ay hindi lalaban sa kapwa-katotohanan. Kundi ang kapwa-katotohanan ay aayon sa kapwa-katotohanan. In other words, kapag kami nilabag ang isang konklusyon ng isang katotohanan, hindi totoo yun. Kaya nga sinasabi natin, hindi ibig sabihin ng lahat na nagbautismo sa Biblia ay mga Kristiyano ay nangangahulugan na kailangan Kristiyano magbautismo para ang bautismo ay maging valid sa harapan ng Diyos. Bakit? Meron nilalabag na katotohanan yung conclusion na yun. Ano yun? Romans chapter 1 verse 16. Sabi ni Pablo, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. Sabi ni Pablo, hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at hindi naman sa mga Grego. So, ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ay ang Ebanghelyo. So, nagliligtas sa atin ay ang Ebanghelyo. Pero kung isasabihin natin, dahil lahat ng halimbawa mababasa natin, nagbautismo yung mga Kristiyano, o kailangan Kristiyano, ang ibig sabihin, dalawang nagliligtas. Ang Ebanghelyo at ang baptizer. Bakit natin sabi yun? Dahil kung ang baptizer hindi Kristiyano, hindi ka maliligtas, di ba? So, namalabag sa Romans chapter 1 verse 16.
lumalabag rin siya sa prinsipyo ng pag-aasik. Ang sabi sa Luke chapter 8 verse 11, the seed, sabi niya, the word is the seed of the kingdom. So, hinaasik natin yung binhi. Sa isang ordinaryo nagtatanim, kahit sino mag-asik, tutubo yung binhi. Kaya magsasaka yung nag-asik o hindi, tutubo yung binhi. Walang kaugnayan ng binhi doon sa nag-aasik. Di ba? So, pag ipinangaral natin ng Ebanghelyo, kahit sino pa pinangaral, kung Ebanghelyo pinapangaral, maliligtas yung tao sumasampalataya. Pero kung sinasabi natin, ang baptizer, kinakailangan Kristiyano, hindi totoo yung prinsipyo ng pag-aasik. Kasi kung kahit yasik pa yung katotohanan, kung ang magbabaptize, hindi Kristiyano, yun ang magliligtas yung Ebanghelyo. So, isabihin, hindi magliligtas ang Ebanghelyo kung ang nabaptizer hindi Kristiyano. So, di mo maganon yun, makita natin. So, it doesn't follow. Nalilimutan din, nalilimitahan din ng Ebanghelyo sa kanyang kapangyarihan sa mga pok na may mga Kristiyano lamang. Dahil kung kahit na makita mo pa yung katotohanan, kung sa isang lugar ay walang Kristiyano, paano ka maliligtas? Sinong Kristiyano magbabautismo sa iyo? Di ba? Nalilimitahan ng Ebanghelyo. Tingnan niyo, nalilimitahan ng Ebanghelyo sa mga lugar na may mga Kristiyano lamang. Dahil kung kinakailangan ang bautismo ng isang Kristiyano para kayo maligtas, so, sabihin, maliligtas ka lamang sa mga lugar na may mga Kristiyano. Pero hindi ganon sinasabi ng Biblia. Sinasabi ng Biblia, ito'y naisulat para tayo sumampalataya. In other words, kahit walang mangaral sa iyo, pag nabasa mo ang Biblia at naunawaan mo, hindi kayo maaari sumampalataya. Dito sa John chapter 21 verse 31, ngunit ang mga ito ay sinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsasampalataya, magkakaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. So kung babasahin natin ang mga tandang ginawa ng Panginoon, maniniwala tayo sa anak ng Diyos. At tayo sa ating pananampalataya tayo maliligtas. Di ba? Kahit wala pang nangaral sa atin. Sa Ephesians chapter 3 verse 1, ganoon din sinasabi ni Apostle Paul, na sa pamagitan ng pahayag ay pinaalam sa akin ng hiwaga, gaya ng naunang isinulat sa ilang mga salita. Sa inyong pagbasa ay maunawaan ninyo aking pagkaunawa sa hiwaga ni Kristo. Walang iba kundi ang Ebanghelyo. O, pag binasa natin, pwede tayong maniwala. Kahit wala nangaral sa atin. Hindi ba yan sinasabi ng mga talatang ito? Bilang halimbawa, sa Restoration Movement. Sa Restoration Movement, ito yung nangyari sa Amerika, na walang mga Kristiyano sa panahon na yan. Ang mga napunta sa Amerika ay galing sa Europa, na galing sa iba't ibang denominasyon. Pero sa kailang pag-aaral sa salita ng Diyos, naunawaan nila ng kailang kasalukuyang paniniwala ay mali at sila'y sumunod sa katotohanan. Dito si Alexander Campbell, may isang Presbyterian na naging Baptist, si Barton W. Stone, si James O'Kelly, isang Methodist, si Barton W. Stone, isang Baptist. So nakita nila yung totoo, umalis sila doon sa denominasyon nila. Hindi sila magkakilala yung mga taong ito. Pero nakita nila yung katotohanan. Ngayon, ang tanong, kung totoo at kailangan Kristiyano magbautismo, sino magbabautismo sa mga ito na Kristiyano? Kung wala namang Kristiyano sa panahon na yon, sila yung kauna-una naging mga Kristiyano dahil sa pagkakilala sa tunay na Ebanghelyo. So paano ngayon sila maliligtas? Walang Kristiyano noon sa panahon na yon. Kung may mga Kristiyano man, paano kung hindi nila kilala? Lalaki ng lugar ng Amerika. Kaya yung pong katwiran na lahat ng mga nagbabautismo Kristiyano, so kinakailangan baptize Kristiyano, it doesn't follow. Yan ay non-sequitur. That's a fallacy. Kaya nga napapatunayan natin mali. Ito pang matinding isipin natin. Paano yung mga apostol? Sino Kristiyano nagbautismo sa kanila? Pag hindi mo masagot yan, patay yung kaisipan na yun. Di ba? Nakaalam natin, that's fallacy. Sino nagbautismo sa Kristiyano? Sa mga apostol? Silang kauna-una dinagdag sa iglesia. Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 28,
Ang Diyos ay naglagay sa iglesia, unay-unay mga apostol. So, sino nagbautismo sa kanila? Sino Kristiyano nagbautismo sa kanila? So, ito po ang yung kaisipan na yon, na ang baptizer kailangan Kristiyano is a fallacy. It's a non-sequitur. Nasasabihin natin, dahil lahat ng halimbawa sa Biblia, ang nagbautismo ng Kristiyano, so kinakailangan ng baptizer sa Kristiyano, is a fallacy. Yun ay maling pangatwiran. It's a non-sequitur. It doesn't follow. Punta po tayo sa isa pang kontrobersiya. Ako po, ang inyong lingkod, natatakot sa mga kontrobersiya. Dahil kailangan nating pag-aralan para maligtas tayo. Yung po tinatawag na Church Anniversary. Ano yun? Ito po yung isang espesyal na gawain ng isang iglesia na kung saan inaalala nila ang simula ng kanilang local na iglesia. At nagkakaroon sila ng social activities katulad ng games, o pagkain, o whatever, or drama. Whatever. So, nagkaroon sila ng special church anniversary service. Pag tinatanong mo yung mga gumagawa, sasabihin nila, anong masama? Masama bang maalala namin mag-asawa ang aming wedding anniversary? Masama bang maalala namin kung kailan nagsimula ang aming kongregasyon? Anong pangangatwiran niyo? Sabihin, hindi masamang mag-alala. So, hindi rin masamang magkaroon kami ng church anniversary service. It doesn't follow. Yung ganong klaseng pangatwiran ay non-sequitur. It doesn't follow. Bakit kanyo? It doesn't follow na dahil hindi masamang maalala ang simula ng isang kongregasyon na maaari magkaroon ng isang special na church anniversary service o celebration na may kasama social activities. It doesn't follow. Walang masamang mag-alala mo kung kailan kayo kinasal o kailan nagsimula ang local church. Walang masama doon. Totoo yun, yes. Pero dahil hindi masama yung pag-alaala sa ganung mga bagay, hindi ibig sabihin na meron tayong karapatan na involve ang buong iglesia at magkaroon ng church anniversary service. Ano mapapasin natin pag tinatanong natin, may talata bang binibigay? Wala. So, ibig sabihin na, alam niyo, common sense. Kapag ka tinatanong tayo sa isang pinaniniwalaan natin o sa isang bagay natin ginagawa, at wala kang maibigay na talata sa bagong tipan, wala kang otoridad. Di ba? Simple lang po yun eh. O ganoon din, yung nagbe-birthday sa loob ng church building na may kasamang pangangarap. Itong mga sinasabi kong ito, hindi po ito hypothetical. Ito yung nangyayari. Minsan tinanong ko yung kapatid na na-involve sa ganung bagay, sa isang mabuting paraan. Hindi naman natin ginagawa sa paraan ng isang hindi Kristiyano. Tinanong ko siya, Brad, ba't meron kayong church birthday sa loob ng church building? Ang sagot niya, masama ba mga birthday? Yun lang, non-sequitur yun. It doesn't follow. Hindi ibig sabihin na hindi masamang mag-birthday na pwede ka nang magkaroon ng karapatan na mag-celebrate ng iyong birthday sa loob ng church building. It doesn't follow. Yun ang nakikita ng non-sequitur. It doesn't follow. Oo nga, wala namang nga masamang mag-birthday. Sino ba nagsabi ng masama mag-birthday? Pero hindi ibig sabihin hindi masama mag-birthday, ay pwede ka na magkaroon ng church birthday celebration sa loob ng church building. It doesn't follow. May talata bang binibigay? Wala. Kaya nakikita natin yun yung false reasoning. Ang tamang pangatwiran ay ipakilala mo sa Biblia na nga, totoo. Meron tayong mababasang utos na pwedeng mag-celebrate ng birthday sa loob ng church building. Meron tayong makikitang approved apostolic example na nagpapakita sa atin pwede mag-celebrate ng birthday sa loob ng church building. O meron tayong necessary inference. Wala. Kaya din po sa ating pagkikipagtalastasan sa mga kapatid na naniniwala, tingnan nyo, wala akong ginamit na term. Ipinaliliwanag ko kung anong paniniwala nila. Meron din sa mga kapatid na naniniwala na pwedeng tulungan ng hindi kapatid galing sa kabangyaman ng iglesia. Ang kailang palaging sinasagot, masama bang tumulong?
Hindi masamang tumulong. Pero hindi ibig sabihin na hindi masamang tumulong ay maaari ng tulungan ng iglesia mula sa kanyang kabangyaman o treasury ang mga hindi Kristyano. It doesn't follow. Hindi magkaugnay yung dalawa. Ibig sabihin, hindi na masamang tumulong. So tulungan natin yung taong ito sa ating church treasury. Hindi man Kristiyano yan, pero hindi mo masamang tumulong eh. It doesn't follow. It doesn't follow na hindi masamang tumulong na pwede nang tumulong ang iglesia sa mga nangangailangan ka. It doesn't follow. Non-sequitur yun. Kung ito'y tamang pangatwiran ayon sa Biblia, dapat may maipakita tayong talata, whether it is direct statement or direct command or a apostolic example o ginawa ito ng mga kapatid na mababasa natin na ito'y kinasya ng mga apostol o necessary inference. Wala. Tagal na po ako nakikipag-aral sa ganitong issue ng pagtulong ng church mula sa treasury, hindi malalaman silang pinakikitang talata. So, that's not sequitur. Ganun din po yung pagka tayo po ay pumunta sa mga tinatawag natin born again o Pentecostal, nasabi nila, siya bababasa natin sa Bagong Tipan na yung mga Kristiyano ay nagkaroon ng spiritual gifts. So, ibig sabihin, tayo rin sa panahon na ito ay meron tayong spiritual gifts. It doesn't follow. Kailangan pa ating patunayan para maging totoo yung pangatwiran na yon na meron tayong mababasa na yung mga kaloob na yon na galing sa Espiritu Santo na malahimala ay nagpapatuloy nga sa panahon natin ngayon. Pero kung wala tayong mababasa, it doesn't follow. Minsan, hindi man nila pinaliliwanag kung anong layunin ng mga kaloob na yon. Anong layunin ng mga kaloob na yon? Hindi man nila pinaliliwanag. Basta lang, speaking in tongues, hindi man nila naintindihan kung speaking in tongues. Dito sa Mark chapter 16, ito makikita, anong layunin itong mga miracles na ito? Sa Mark 16, sa verse 17, ang konteksto po nito, yung mga apostol ay hindi naniniwala na si Kristo na buhay na maguli. Kaya sa verse 14, ganyan. Later he appeared to the 11 as they sat at the table, and he rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen him after he had risen. So, ibig sabihin, pinagagalitan ng Panginoon ng kanyang mga laga dahil hindi sila naniniwala na sinabuhay na maguli. Kaya doon sa verse 17 kanya, and these signs will follow those who believe. Sino tinutukoy niya? Yung kanyang mga laga dahil hindi sila sumasampalataya sa kanyang pagkabuhay na maguli. Ano magagawa nila? In my name, they will cast out demons, they will speak with new tongues, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Sino ito tinutukoy niyang taglay nito? The verse 19. So then after the Lord had spoken to them, he was received up into heaven and sat down at the right hand of God. And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Sino ito? Yung mga alagad, yung mga apostol. Ginamit nila yung mga himala para mapatunayan na kailang itinuturo galing sa Diyos. Yun ang layo nino. Ang makikita natin, dito rin sa Romans chapter 1 verse 11, dahil wala pang nakasulat na bagong tipan ng mga panahon na yon, paano titibay ang mga kapatid sa pananampalataya? Sa pamagitan ng kaloob na galing sa Espiritu Santo. Si Apostol Pablo, nang isulat niya ang kanyang sulat sa iglesia sa Rome, hindi pa siya nakapagtotoo at hindi rin siya kilala sa mukha. Maaaring nakikilala lang siya sa mga sinasabi tungkol sa kanya, pero hindi pa siya nakarating doon. Kaya sabi rito sa Romans chapter 1 verse 11, for I long to see you that I may impart to you some spiritual gift, so that you may be established. Sila yung mapagtibay sa kailang pananampalataya. So yung mga kaloob ng Espiritu Santo na yun ay para mapagtibay sa pananampalataya
Dahil wala pa nakasulat na bagong tipan sa panahon na yun. Makikita natin, may katapusan yun, magkalob na yan. May hangganan yung magkalob na yan. Sa 1 Corinthians chapter 13, basahin natin. Verse 8 to 9, 8 to 10, ito mababasa natin. Love never fails. Ibig sabihin ng pagmamahal, di nawawala yung kanya. But whether there are prophecies, yun po yung spiritual gift, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. So yung mga nagsasabing speaking in tongues, mawawala ang kanya. Whether there is knowledge, it will vanish away. Yung pong kaalaman ng panahon na yon ay miraculous. Tayo, nagkakaroon tayo ngayon ng Biblia para magkaroon tayong kaalaman. Noong panahon na yun, pwede ka magkaroon ng kaalaman sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ano sabi? But when that which is perfect, hindi si Kristo yun. Yun isang bagay, which is perfect. Ganyan. That's come, then that which is in part will be done away. Yung salitang perfect means complete. Teleos, complete. So pag nakompleto na kanya ang salita ng Diyos, itong mga bagay na ito kanya na nagbibigay ng paglalahad sa mga bahaging paraan, itong spiritual gifts, ay mawawala kanya. So sa panahon natin ngayon, nailahad na, naipakilala ang buong katotohanan. So wala na yung spiritual gifts. Kasi sinasabi nila, meron tayong spiritual gifts dahil mababasa natin sa bagong tipan. Hindi, doesn't follow. Kasi sinasabi rin ng bagong tipan na ito'y may hangganan. Kapag ka dumating na yung kabuuan ng revelation ng kalooban ng Diyos. Pag naipakita ng buong kalooban ng Diyos, at dito na nga nasulat na ito'y bagong tipan. Wala na yung mga spiritual gifts na yun. Tingnan niyo makikita natin. It doesn't follow. Eh, kung susubukin natin itong mga taong ito na may claim na meron silang they speaking in tongues. Ano speaking in tongues ang gagawin nila? Hindi naman yung sa Biblia. Yung sa Biblia, mga lingwahe ng tao yun. Na hindi pinag-aralan nung nagsasalita. Ito'y binigay ng Espiritu Santo na kanilang salitain. Dahil para mangunawaan nung nakikinig na hindi ka mukhang wika nung nagsasalita. That's speaking in tongues. Pero yung mga speaking in tongues, wala kang maintindihan eh. Bakit walang yan? Pumunta na ako sa ganyan. Wala kang maintindihan. Hindi sila wika. Hindi sila human language. Sila gibberish. O walang kahulugan. Sabi nila, makapagpapagaling sila. Hindi rin totoo. Kung nakapagpapagaling talaga, miraculously, wala na yung mga, hindi na natin kailangan pumunta ng ospital. Di ba? So it doesn't follow. Nang mababasa natin sa bagong tipan na yung mga Kristiyano ng panahon na yon ay nagkaroon ng spiritual gifts na meron din tayong spiritual gifts ay isa pang makikita natin. Ang pagbibigay ng spiritual gifts sa pamagitan ng kamay ng mga apostol. Meron pa bang apostol ngayon? Wala na rin. So paano tayo magkakaroon ng spiritual gifts? So pag sinabi, doon sa bagong tipan, makikipababasa natin, may ibang Kristiyano, mayroong spiritual gifts. So tayo ngayon, sa panahon natin ngayon, pwede tayo magkaroon ng spiritual gifts. It doesn't follow. That's not scripture. Doesn't follow. Ngayon makikita natin, meron din mga tinatala hypothetical arguments. Ganun din, those are non-scripture. It doesn't follow. Halimbawa, ito palagi natin narinig ito. Paano kanya ang isang tao nasa ospital at malapit ng mamatay? Ngayon makinig sa Ebanghelyo. Ibig mo sabihin kanya, kailangan pa siyang mabautismo. Yung po ay non-sequitur. Hindi ibig sabihin ng isang taong malapit ng mamatay ay gustong maligtas dahil malapit siyang mamatay, hindi na kailangan bautismo. That doesn't follow. Kay buhay, malakas, malusog, kay malapit ng mamatay, kung kailangan maligtas, kailangan ka bautismo ka. Dahil sinasabi ng Biblia. So hindi ka pwede gumawa ng argument, malapit sa mamatay. Bakit pa natin sa mabautismo? It doesn't follow. Kailangan pa rin siyang mabaptize. Dahil yun sinasabi ng Diyos. Hindi ibig sabihin na
ang isang taong nasa bingit ng kamatayan at nakarinig ng ebanghelyo ay gustong maligtas, ay sumampalataya na lamang siya. It doesn't follow. It doesn't follow. Ito po nakatuwa. Paano kanya yung tao na naniwala sa ebanghelyo at gusto niya na mabautismohan, pero sa daan patungo sa tubig, sila'y naksidente at namatay. It doesn't follow. In the first place, wala ba ako nabalitaan na ganyan? For the sake of argument, kung may nangyari ng ganyan, hindi ibig sabihin na namatay yung taong yon, ang bautismo hindi mahalaga sa kaligtasan. It doesn't follow. Nakikita niyo yung sabihin ng non-sequitur. Ito yung pagmamatwid sa konklusyon, pero yung kanyang katwiran doesn't follow the conclusion. Yun ay non-sequitur ang sinasabi. Marami mga nangatwiran ng gano'n, natakita natin mali. Ang kauna-unang na wisikan bilang bautismo ay si Novatian noong 200 something AD. Dahil siya nasa bingit, siya may sakit at gusto niya mabautismohan. Pero dahil hindi siya makatayo sa kanyang kama o sa siya nahiga, so winisikan na lamang siya. It doesn't follow dahil ginawa ni Novatian yun na pwede na tayong mga wisik ngayon. Hindi nga natin lang tinanggap ng Diyos. Hindi tinanggap ng Diyos siya. Dahil hindi naman bautismo yung wisik. Ang ibig sabihin ng bautismo ay immersion. So, hindi ibig sabihin ginawa yan ni Novatian, gagawin mo rin. It doesn't follow. Dahil may sinasabi ang Biblia. Mabalik tayo sa church anniversary. Pag tinatanong natin, naniniwala ako church anniversary and scriptural. It doesn't follow. Kailangan mo yung paliwanag bakit siya unscriptural. Hindi ibig sabihin sinabi natin this is unscriptural, yun ay scriptural. Kapag binitawan natin yung salitang unscriptural, kailangan natin ipaliwanag bakit siya hindi scriptural. So kaya sinasabi doesn't follow, ibig sabihin, sinabi ng tao unscriptural, paniniwala mo lang siya. It doesn't follow. Kailangan niyang ipaliwanag bakit siya unscriptural. Di ba? Unscriptural po yun. O kaya ganitong kaisipan. May isang kilalang mangaral. At siya'y gumagawa ng bagay na wala sa Biblia. At sasabihin ngayon ng isa, huwag ka na magalanganin o magalangan. Galing ito sa batikang preacher. It doesn't follow. Kaya ito'y galing sa magaling na preacher na kailangan mo siyang paniwalaan, not necessarily, doesn't follow. Ano yan? Follow the leader? O ano sinasabi ng leader, gagawin natin? It doesn't follow. Kaya para paniwalaan natin ang isang bagay totoo, you have to investigate the scriptures, di ba? Hindi ibig sabihin sinabi ng isang batikang preacher, kasi paniniwala ka na kay God. It doesn't follow. Yan non-sequitur yun. Kailangan pa rin imbestigahan ng banal na kasulatan. Tunay yung habang sinasabi ng batikang preacher na yun. Dito sa Acts 17 verse 11. Meron pa bang magiging batikan kaysa kay Apostle Paul? Si Apostle Paul inspired by the Holy Spirit. So, by and large, tama yung sinasabi niya. Di ba? Pero, sapat na ba yun sa nakarinig? O tinanggap nila na may buong pagsisikap, sabi sa Tagalog. Sa Acts 17 verse 11, these were more fair-minded, mas gusto ko yung King James, these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness. Okay, tinanggap nila. Natapos ba daw? Uy, batikan yan. Apostol yan. Huwag na tayo mag-alinlangan dyan. Meron pa silang ibang ginawa. And search the scriptures daily to find out whether these things were so. Ako hindi ako naniniwala sa batikang preacher. Naniniwala ako sa Biblia. Ano yun? Follow the leader? Ay siya lang ang leader natin, si Kristo. Siya lang sundin natin. Hindi sinumang tao na kahit inahangahan natin. You don't have to follow Him. Kundi siya sumusunod kay Kristo. Kaya si Apostle Paul, sinasabi niya sa 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Actually, dapat ito, chapter 10 ito. Sabi rito, imitate me just as I imitate Christ. Kailangan nating
sundin ang isang kapatid kung sumusunod siya kay Kristo. Pero paano kung hindi? Hindi kailangan tayong sumunod. Hindi to follow the leader na isang kinikilala nating leader ng mga kanan. Hindi ganon. Hindi ganon. Non-secretary yun. Doesn't follow. Meron din po pagka, ito narinig ko sa mga kapatid nating naniniwala na ang iglesia ay maaaring tumulong sa kanyang treasury ng isang hindi kapatid. Autonomous kami. Yun ang desisyon namin. So bahala kayo kung hindi kayo kung ganun ang paniniwala niya, kami kanya. Hindi ko yung pakialaman. Ay, hindi naman po tama yun. Doesn't follow. It doesn't follow na mga local church ay autonomous. That means self-governing. Na kung ang isang mangaral ay nakita niya na mayroong maling ginagawa o maling pinaniniwala doon sa local church, hindi siya pwedeng magsalita doon sa mga kapatid doon. That's not a violation of autonomy. Ang church autonomy, ganito. Silang bahala sa araw ng linggo kung anong oras sila magsisimulang sumamba. Silang bahala kung magkakaroon sila ng pangumaga at panghapon o panggabi. Silang bahala kung magkakaroon sila ng midweek service. Silang bahala kung sinong kanilang tutulungan ng mga ngaral. Silang bahala kung sinong tutulungan nila sa mga nangangailangan magkapatid. Silang bahala kung sinong tatanggapin nila sa kailang kapulungan. Yun ang autonomy. Pero ibig sabihin na ang isang kapatid ay concerned brother na sinasabi lang niya sa isang kapatid, sa isang ibang kongregasyon, kapatid, para atang meron kayong ginagawang wala sa Biblia. Ay, hindi kanya, huwag ka makilap. Hindi ka member dito sa church na ito. That's a violation. It doesn't follow na ang mga local church are autonomous, na hindi na tayo pwedeng magsalita sa kanila. Kung meron silang ginagawang hindi tama, hindi sila nakikialam. Sinasabi lang natin, yung aral niya mali. That's not a violation of church autonomy. Si Apostle Paul, kung babasahin natin ang sulat niya sa mga taga-Korinto, maliban lang sa chapter 16, puro correction na mali. Did he violate church autonomy ng Corinth? Hindi. So, sinabi, we are autonomous. Huwag mo kami pagsabihan. Respetuhin lang ng autonomy. That doesn't follow. That's non-sequitur. It doesn't follow. Yan po mga naniniwala sa faith only. Sabi nila, we are saved by faith. Therefore, we are not saved by baptism. That is non-sequitur. It doesn't follow. Ang pananampalataya ay mahalaga. Pero hindi ibig sabihin kung ang pananampalataya ay mahalaga, hindi na mahalagang bautismo. Non-sequitur yun. Doesn't follow. Dahil mababasa natin ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Magsisi kayo at ang bawat sa magpabautismo sa pangalan sa Kristo para sa kaliligtas para sa kapatawaran ng inyong kasalanan. So, hindi doesn't follow tayo ng pananampalataya mahalaga na hindi mahalagang bautismo. Sabi niya, yung thief on the cross, hindi naman nabaptize siya. Oo, totoo, hindi siya nabaptismo. So what? Ibig sabihin yung magnanakaw sa cross ay naligtas na hindi nabautismo, hindi tayo rin maliligtas, hindi tayo nabautismo. It doesn't follow. Kailangan consider natin bakit naligtas yung taong yun na hindi nabautismo. Kasama niya ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon tagapagligtas. Kahit nung siya nabubuhay pa, mayroon siyang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. So, ang tanong doon, buhay pa bang Panginoon? Buhay. So, meron siyang kapangyarihang patawarin yung taong yun, di ba? Dito sa Mateo, chapter 9, 1-7, basahin natin. Tingnan nyo, kung naintindihan natin ito, ang dami nating makikitang mali sa mga pira ng iba. Gumagamit sila ng non-sequitur argument. It doesn't follow. Sa Matthew chapter 9, 1-7, pagkatapos sumakay sa isang bangkat, tungkol si Jesus at dumating sa kanyang sariling bayan. Dinalas nila sa kanya ang isang lumpo na nakaratay sa isang higaan. Na makita ni Jesus ang kailang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, anak,
lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Ang ilan sa mga eskriba ay nagsasabi, nilalapastahan ng taong ito ang Diyos. Ngunit palibasa alam ni Jesus ang kailang mga iniisip, ay sinabi niya, bakit nag-iisip kayo sa inyong puso ng masama? Sapagkat alin baga ang mas madali, ang sabihing pinatawad ng iyong mga kasalanan, o sabihing tumindig ka at tumakad? Ngunit upang malaman ninyo na sa lupa ay may otoridad ang anak ng tao ng patawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa lumpo, tumindig ka, buhatin mo ang iyong bigaan at umuwi ka sa bahay mo. Tumindig siya at umuwi sa kanyang bahay. So lumakad yung lumpo. So napatawad din ang kanyang mga kasalanan. Dahil mas mahirap sabihin, nasabihin sa lumpo, tumindig ka at lumakad, kaysa sabihin mo na ang kasalanan mo ay pinatawad na. Dahil mo na nakikita yun eh. Nakikita mo yung isa hindi. So, pinatawad siya ng Panginoon. Bakit? Siya ang tagapagligtas eh. Sipin niyo yun. So, dahil ang magnanakaw sa krus ay hindi naligtas na hindi nabautisman, it doesn't follow na tayo rin ay maliligtas na hindi nabautismuhan. Meron din po nag-argue sa instrumental music. Merong instrumento sa langit. Mababasa natin. Bakit mo sinasabang hindi tayo pwedeng gumamit ng panugtog sa loob? It doesn't follow. That's not secreture. Bakit? For the sake of argument, may literal na instrumental music sa langit. Tanong, nasa langit ba tayo? Nasa lupa tayo. So it doesn't follow kung mayroong instrumental music sa langit. Dito rin sa lupa, gagamit tayo ng panugtog. Ang ganun din sa Old Testament, may panugtog doon. Bakit mo sinasabing hindi tayo pwedeng gumamit ng panugtog? Nasa Old Testament ba tayo? It doesn't follow. Tayo nasa bagong tipan. At nasa ilalim tayo ng bagong tipan. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 21. Sabi niya, Apostle Paul, ngunit hindi ako walang kautusan, kundi ako nasa ilalim kautusan ni Kristo kanya. So hindi tayo sumusunod sa kautusan ng Old Testament. Ganun din po yung tithing. Nagkaroon ng old, tignan mo kaya sa Malakay chapter 3, verse 8, ninanakawin niya Diyos. Sa ano ka namin ninanakawan ng Diyos? Sa inyo mga kaloob at ikapo kanya. Tignan nyo kanya. Kapag di tayo nagbigay ng kapo, ninanakaw natin ng Diyos. It doesn't follow. Bakit? Kanino ba sinabi ng Diyos yun? Pinaiba niya sa mga Kristiyano o sa mga Hudyo? Sa mga Hudyo. So it doesn't follow na ito'y ang mga Kristiyano gagawin nilang pagbibigay ng kapo. Dahil maliwanag sa Biblia na ang kautusan na mabigay ng kapo ay sa mga bansang Israel. Sa ilalim ng kautusan ni Moises. Sa Leviticus chapter 27, yun po sa verse 31 o 30, lahat ng kasapong bahagi ng lupain, maging sa binin ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon. Ito'y banal sa Panginoon. Kung isang tao tutubos ng alinman sa kanyang kasampung bahagi, idagdag niya roon ang ikalimang bahagi niyo. At lahat ng kasampung bahagi sa bakahan o sa kawan, lahat ng kasampung bahagi na dumaan sa ilan ng tungkod ng pastol ay banal sa Panginoon. Huwag niya siya sa atin kung mabuti o masama, huwag niya itong papalitan. At kung palitan niya ito, kapwa magiging banal ito at ang ipinalit at hindi na ito maaaring tubusin. Ito ang mga utos na inutos ng Panginoon kanino? Kay Moises sa bundok ng Sinai para sa mga anak ni Israel. So hindi sa Kristiyano. Tignan nyo. Maraming non-sequitur o fallacy ang ginagamit ng iba. So yun, wala na tayong oras. Isang fallacy lang yun. Maraming pang iba. Ad hominem, AC generalization, beating the bush, begging the question. Marami. At yun ang ating tutunod sa ibang araw ng pag-aaral po natin. Pinakita lang natin. Daming non-sequitur na ginagawa kahit mga kapatid. Yung nagbibigay sila ng dahilan, doesn't follow. Kung marunong yung kausap nila, madadali sila sa pangatwiran na yun. Kaya lang, minsan, yung mga kapatid na kanin, hindi na sa kumikibo. Hindi ko alam kung bakit. Natatakot ba tayo? Ang mga duwag hindi maliligtas. So ito po ang ating pag-aaral sa gabi ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming tanong. Makita ko maraming tanong po dito na nakikita ko sa mga so tingnan po natin yung mga bumati. Oljan Ocampo, good evening po. Ito'y taga Dubai.
John Bautista, maayong gabi, naging Bisaya ang Ilocano. General Ler kanya, good evening. Lito Toroliza, na ibang gabi kada kayamin kakabsat. Si Rafael Ortiz, good evening po. Tapos si Ronnie is watching kanya. Maraming po watching dito, hindi lang sila nagko-comment. And siya rin, Bueng, Diyos marahin na panggi. Tapos, sino pa? Wala na yata. May mga nagtanong na lang. Si Brother Vicente Kai, kanya. Good evening po, Brad Lordy, at sa mga kapatid. Tanong po, Brad, tungkol po sa church anniversary. Pwede ba gamitin yung Romans 14:5-6? At kanino pa po ito sinasabi sa individual o local? Salamat po, Brad. Hindi mo pwedeng gamitin yung Romans chapter 14. Wala namang kaugnayan sa doktrina yun. Ang Romans chapter 14 ay may kaugnayan sa mga bagay na hindi kasalanan sa sarili nila. Kung babasahin natin, halimbawa, binanggit ni kapatid, sa Romans chapter 14, 5-6, ibig sabihin, kung ito'y gagawin mo, hindi ka nagkasala. Kung ito'y hindi mo gagawin, hindi ka rin nagkasala. So ito'y mga bagay na hindi tinitignan ng Diyos na mahalaga. Sa Romans 14, 5-6 kanya, mga tao nagpapahalaga ng isang araw na higit kaysa iba. Ngunit may iba namang nagpapahalaga sa bawat araw. Hayaang mapanatag ang bawat tao sa kanyang sariling pag-iisip. Ang nagpapahalaga sa araw ay nagpapahalaga nito sa Panginoon at ang kumakain para sa Panginoon sapagkat siya nagpapasalamat sa Diyos at ang hindi kumakain para sa Panginoon ay hindi kumakain nagpapasalamat sa Diyos. Unang-una, ang mga bagay na patungkol ang Romans 14 is individual, hindi sa iglesia. Tingnan niyo, walang patungkol sa iglesia doon. Ito yung patungkol sa ginagawa ng individual. Yung church anniversary yun eh. Yun yung ginagawa ng church. Kaya nga tinawag ng church anniversary eh. Yung bang wedding anniversary, hindi ba yun yung anniversary ng mag-asawa? Kasama ka ba doon kung hindi mo asawa yung tao? Hindi. Eh, church anniversary, kasama yung church doon. Church anniversary nga eh. Na-involve yung buong church, di ba? Yun ang kana-question to. Ito yung naging church activity. Kaya wala naman tayong mababasa sa Biblia. So, sasagot po doon, hindi kasama yun. Yung Romans 14, patungkol lahat ng mga bagay na kasulat sa Romans 14 ay patungkol sa ginagawa ng individual at hindi ginagawa ng church. Basahin nyo. Ang context ng Romans 14 ay sa pagitan ng dalawang grupo ng mga Kristiyano, yung mga Hintil na Kristiyano at mga Hudyo Kristiyano. At dahil sila galing sa magkaibang pinanggalingan, ibang pagtingin nila sa ibang mga bagay bilang individual. Ang isang Hintil, halimbawa, na namuhay na sumasamba sa Diyos at kinoconsider pa rin niya anumang bagay na may kaunahan sa Diyos na may kasalanan, pagka yung pagkain na sumobra sa templo ay pinagbilis doon sa palengke, hindi siya bibili doon, hindi siya kakain. Bakit? Para sa kanya, masama yung pagkain na yun. Yung Hudyo, dahil wala naman siyang paniniwala o tungkol sa Diyos-Diyosan, hindi naman siya nabuhay sa ganung paraan, wala siyang problema kumain, no? So, yun ang conflict sa Romans 14. Halimbawa, pagpapahalaga ng araw. Yung mga Hudyo na sana na nagpapahalaga sa araw ng Sabado. Dahil Hudyo sila eh. Nakasanayan nila, ay Kristiyano na sila. Ay mga Hintil hindi. Dahil wala naman silang background sa gano'n. So, yung isang Hudyo, hindi dahil sa kailangan sa maligtas, eh, yun lang nakasanayan niya. Sa Sabado, nagpapahinga siya. Nagkasala ba siya? Hindi. Sa sarili lang niyang kaisipan niyo. Yung hindi nagpapahinga, nagkasala ba siya? Hindi. Yun ang paniniwala niya. O hindi niya pinapakalaga yung pahinga na yun. Parang kung hindi ka Katoliko, kaya namuhay na naipanganak sa isang Kristiyanong tahanan. So wala kang background sa yung mga ribu-ributo. Pag nakikita ka ng ributo, wala kang pakialam doon. Pero isang nanggaling sa Katoliko at makikita yung ributong yan, para sa kanya masama yun. Eh kung hindi mo naman ributo lang yan, ano yan? Wala naman, hindi ko naman sinasamba yung kama, di ba? Ganun yung Romans 14. Kung ating titignan. Ito po sa Corinthians 1:13-14, basahin natin. Ito yung tanong ni Brother Vicente Kay. Ito yung
mangangaral ko sa Sapang Palay. Ito ang ating makikita, yung binasa niya. Si Kristo ba'y nahati? Si Pablo ba'y pinako sa krus dahil sa inyo? O kayo ba'y binautismo sa pangalan ni Pablo ang kasama? Ako ay nagpapasalamat sa Diyos na hindi ko binautismo ng sino man sa inyo, maliban kay Crispo at kay Gaya. Ito po ay salitang in the name sa otoridad ni Pablo. Otoridad. Sabihin, kayo ba'y binautismo ng bautismo kayo sa otoridad ko kanya? Yun ang ibig sabihin in the name. So, in the authority. Sabihin, tunay na bautismo sa otoridad ng ating Panginoon. Kaya para magkaroon ka ng karapatan na mabautismo ng tao sa iyong otoridad, kailangan mamatay katulad ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, namatay ba si Pablo para sa inyo? Kanya. So, ibig sabihin, ni-argue ni Pablo, hindi gano'n. Huwag kayong tumingin sa mga mangaral. Tumingin ka kay Kristo dahil siya namatay para sa atin. Sila may otoridad kanya na magligtas sa atin. So, ang bautismo sa kanyang otoridad, hindi sa otoridad ng sinumang tao kanya. So, maganda po yung mga tanong na yun. Kung ba po sa mga paglalahad po natin ng ganito, tayo ba'y gumagawa ng kaguluhan? Hindi. Tayo nag-aaral. Bakit? Ano bang kaguluhan niya? Masama ba na pag-aralan natin? Masama ba natin na bigyan natin ng punto para maliwanagan tayo? Hindi. Pag tayo po ay kumo-cover at ayaw natin pag-usapan at pag-aralan isang bagay na dapat pag-aralan, hindi ka maliligtas. Dahil di mo malalaman kung ano yung totoo. Marami kong sinasabi, ang dapat natin katakutan ng Panginoon lang at ang Diyos dahil siya ang atol sa atin. Hindi ang tao. Gano'n naman siya ka-influensya o so what? Pareho lang tingin sa atin ng Diyos. Dahil natin, lingkod lang ng Diyos, ang tangan natin yun. Walang mataas, walang mababa. Pareho lang tayo sa harapan ng Diyos. Matakot tayo sa Diyos. Sana kung tayo gumagawa ng mga bagay na walang otoridad nang galing sa ating Panginoon, matakot tayo sa Diyos. Lahat tayo nagkakamali, totoo yun. Kaya kailangan natin tagapagligtas eh. So, walang nagsasabi dito dahil siya sakdal o siya mas magaling, hindi. Tayo po pagmamalasakit tamang para makita natin kung ano yung totoo. Si Pablo ba yung naging kaaway ng mga taga-Galacia sa pagsasabi niya ng katotohanan? Hindi. Aaring ang tingin sa kanya, kaaway siya. Bahala yung tao. Pero para sa akin, concern, hindi ako kaaway. Ako yung nagsasabi lang ng dapat nating papakinggan upang tayo maligtas. Yun ang ating layunin. So maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating pagtuntuan sa ating pag-aaral. Sa Miyerkules po, magbibigay pa tayo ng halimbawa ng mga maling pagmamatwid. Diba? Issue generalization. Ginagawa rin po yan ng mga denominasyon. So maraming salamat. Though dark and dreary be life's way and burdens hard to bear, there's one whose love will never fail, my heart shall ne'er despair. My hope is stayed in him today, and he will safely lead to that sweet home beyond the sea. Christ's love is all I need. Christ's Oh, his love, precious love, all I need each day. I know, precious love Christ's precious love is all I need. He'll Oh, lead me yes, he'll lead safely on life's way. way. I know, Christ's precious love is all I need. Though trials press on every side and many snares there be, I look in simple faith to him who calmed the stormy sea. He is the shepherd kind and true, his sheep will ever feed. This cheers me on and makes me strong, Christ's love is all I need. Christ's His love is precious all all I I need each each day. day. I Yes, know, I know, precious love Christ's precious all- love is all all I I need. need. He'll Oh, he'll lead me
me Yes, you'll be safely on on life's life's way. way. I know Christ's precious, precious love is all I need. And when I hear the boatman's call come across the chilly tide, I shall not fear to launch my bark, for Christ is at my side. He bore the sting of death for me, has met my every need. And so I sing the sweet refrain, Christ's love is all I need. Christ's Oh, His love is precious all love's I all I need need each each day. day. Yes, I know, precious love Christ's is precious love is all all I I need. need. Oh, He'll lead me yes, you'll lead safely on life's way. way. I know Christ's know precious, precious Love love is is all all I I need. need. Living below in this old sinful world, hardly a comfort can afford. Striving alone to face temptation sore, where could I go but to the Lord? Where could I go? Oh, where could I go? Seeking a refuge for my soul, needing a friend to save me in the end. Where could I go but to the Lord? Neighbors are kind, I love them every one. We get along in sweet accord. But when my soul needs manna from above, where could I go but to the Lord? Where could I go? Oh, where could I go? Seeking a refuge for my soul, needing a friend to save me in the end. Where could I go but to the Lord? Life here is grand with friends I love so dear. Comfort I get from God's own word. Yet when I face the chilling end of death, where could I go but to the Lord? Where could I go? Oh, where could I go? Seeking a refuge for my soul, needing a friend to save me in the end. Where could I go but to the Lord? Give me the Bible, star of gladness leading, to cheer the wanderer, though in tempest tossed. No stones can hide that radiance peaceful beaming, since Jesus came to seek and save the lost. Give me the Bible, holy message shining, thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Give me the Bible when my heart is broken, when sin and grief have filled my soul with fear. Give me the precious words like Jesus spoken. Hold up faith's lamp to show my Savior near. Give me the Bible, holy message shining. Thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Give me the Bible,
steps enlighten. Teach me the danger of these realms below. That lamp of safety o'er the gloom shall brighten. That light alone the path of peace can show. Give me the Bible, holy message shining. Thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. So maraming salamat po mga kapatid sa pagpapatuloy po natin ng ating pag-aaral po sa mga fallacy sa susunod na Miyerkules, lobin ng Panginoon, hanggang po sa araw po ng Friday, kung lolobin ng Panginoon. Sa araw po ng Sabado, April 20, meron pong gospel meeting dito po sa San Vicente Church of Christ sa may Alcala, Pangasinan. Ano po? Ito po ang nangangaral po rito ay si kapatid na Glenn Fiesta. At ito po yung nagsimula nung pong sa nung pandemic actually. Ito po ang address po ng lugar, ano po, ay sa San Vicente, Alcala, Pangasinan. Parang Rizal Street, Rizal Street po, Rizal Street. San Vicente, Alcala, Pangasinan. Yan po, ang ating lugar ng gospel meeting. Apat po ang tagapagsalita, si kapatid na June Layusa, taga Mercedes, Camarines Norte, si Brother James Pine, taga makakaroon po yan ng pasayad sa Church of Christ, si Rod Baagin, dalawa pong pinagdilingkuran niya sa La Union tsaka sa Baguio, at ang inyong lingkod, apat po kaming magiging speaker. Si April 22-25, ang inyong lingkod at si kapatid na John Bautista, pupunta po kami sa Pandadang Baybay Leyte, at magkakaroon dalawang araw ng gospel meeting sa April 23 at April 24. So yung dalawang araw po, travel days lang po yun. Isama po lang sa panalangin si kapatid na Juanito Squadra na sa hospital yata po ngayon. Yun po sa April 22-25. Tapos sa May 1, sa may gospel meeting po ng Mabalacat City Church of Christ. Apat po magiging speaker doon, ang inyong lingkod, si kapatid na John Bautista, Rudy Up Jr., tsaka si Archie Alarcon. Pagkatapos, June 7, meron din pong gospel meeting sa may Sapang Palay, Bulacan. Nandun po si Brother Vicente Kai Jr. Vicente Kai lang kayo, Vicente Kai. Pagkatapos po sa June 12, sa Dasmariñas, Cavite, na kung saan si Brother Noah Tañalas ang nangaral, at June 17 sa Baguio City. Yun pong Gisad Church of Christ. Ako po ay marami akong experience sa Gisad Church of Christ. Dahil nung ako'y baguhan pa lamang ng mga aral, ako'y binata. Maraming beses na kami pupunta roon pagka merong lectureship. At marami po kami natutunan. Kasama ko po dyan si kapatid na Lenito Terraliza, at saka si Romeo Terraliza, at ganyan din po si Max Bayan Jr. po. Mga yan ang barkada namin nung panahon na yun. Palagi kami pupunta ng Baguio. Kaya sentimental din po yan dahil noong 1994, doon namin unang nakilala si kapatid na Kenneth Mar Sr. na sumakabilang buhay na, at si kapatid na Jim McDonough. Nabuhay pa rin, 90 plus na po yung kapatid. Doon namin sila unang nakilala doon sa Gisad Church of Christ. Kasama ko noon si Brother Florencio Tomas na sumakabilang buhay na rin, at saka si Brother Renel Monina na sumakabilang buhay na rin, at si Brother Rick Darashan na po. So yun po ang mga gospel meeting na inibita po namin kayo sa pangalan po ng mga local churches na yan. So tayo po ay manalangin, Amang kami po ay nagagalak, nagpapasalamat sa bawat araw na inyong binibigay sa amin. Patuloy po kami ng
aming mabuhay sa mundong ito at patuloy po ng aming paglilingkod sa inyo, Diyos. Kami po ay nagagalak sa aming paglilingkod sa anumang paraan, sa anumang maliit na bagay na aming magagawa sa iyong kakariyan, O Diyos, sa aming pangaral ng iyong ebanghelyo, na sana ito'y tumimo sa puso ng mga tao at sila'y maniwala sa manod. Maligtas. Kaya rin po ay nagpapasalamat higit sa lahat sa aming Panginoon na iniwan niyang kalulagyan sa langit at itulad sa amin, naging alipin, naging masunod ka sa kamatayan sa krus para lang kami magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang tugon. Kami po ay nagpapasalamat sa Espiritu Santo na kanyang ipinahayag ang katotohanan ito at naisulat upang kami na dinatnan ng panahon, na huling panahon ay magkaroon din po kami ng access sa mabuting balitang ito. Kaya nagpapasalamat sa mga kapatid na aming magkasama, nagbibigay ng lakas ng loob sa isa't isa. At kayo po ay nagpapasalamat sa aming mga pamilya. At higit sa lahat mga kapatid, sana kami inyong patawarin sa mga bagay na aming pagkakamali. Ang mga bagay nito ay aming hiningi sa pangalan ng Kristo. Amen. Maraming salamat. Ingat po tayo. Take care. God bless.